pag-ibig at kapayapaan. Ang aking taglay na binabati sa bawat isa sa inyo. Sa pangalan ng dakilang manonobos na si Jesus. Mula ngayon at magpakailan pa man. Bilang isang mag-aaral sa loob ng paturuan ng diwa, gaano kayo kahanda na pumarito sa lundong pinagpala ng dakilang Ama? Nakahanda ba ang inyong mabuong kakuan, ang inyong kaisipan, damdamin at kalooban? Nakahanda ba kayong makinig sa mga tinuturo lagi na ng kabatlayaan o aking may iniibig na mga kapatid? Ang wika ng Diyos kay Moises, 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 nasa dakong banal ka. Pagpagin mo ang mga alikabok sa iyong panyapak. Aking mga iniibig na mga kapatid, ito ay laging binabanggit ng kabatlayaan sa aking mga iniibig na mga kapatid sapagkat tikas sa tao din. Naroon pa rin ang inyong mga kakuan na nadidig at nakikisa pa rin sa gawaing pangsanglibutan. Kung kaya nga o aking may iniibig na mga kapatid, mahalaga ang araw ng Panginoon sa bawat isa sa inyo. Dito ninyo ipapakita sa harapan ng dakilang Ama ang inyong mga obligasyones sa harapan. Hindi lamang sa harapan ng inyong kapwa, kundi sa harapan ng dakilang Panginoon. Aking nga iniibig na mga kapatid. Kung paano kayo naghahanda na pumarito, higit na naghahanda ang kaitaasan upang sa ganon ang tinapay ng buhay na inihandog sa bawat isa sa inyo ay magiging kabusugan ng inyong mga tunay na ako na walang iba kundi ang inyong espiritu. Ang mga kawal o aking may iniibig na mga kapatid, bago dumako sa labanan, katotohanan nga ang kanilang paghanda ay kalakip ang pag-asa na sila ay magtatagumpay. Ganyan din kayo o aking mga iniibig na mga kapatid. Hindi kayo naghahanda upang magkaroon ng kabusugan ng inyong mga laman. Naghahanda kayo, aking mga iniibig na mga kapatid, upang magkaroon ng kabusugan ang inyong mga tunay na ako na walang iba kundi ang inyong mga espiritu. Kaya nga ano ang sabi sa Santong Kasulatan? Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng espiritu sa mga iglesia. Ito ang kahinaan ng mga mag-aaral sa loob ng paturuan ng diwa. Sapagkat binabalikan ninyo ang mga bagay sa loob ng inyong mga tahanan. Binabalikan ninyo ang mga bagay na kapagbigay kaluguran sa inyong mga pananaw. Hindi nyo tinatanaw, aking mga iniibig ng mga kapatid, ang mga bagay na mayroong kabuluhan at kalugod-lugod sa harapan ng dakilang Panginoon. O aking mga iniibig na mga kapatid. Marami ang nagsasabi na ang mga kaluluwa na salat sa yaman ay naghangad at yumayakap sa tinatawag na pag-asa.
Hindi ganoon o aking may iniibig na mga kapatid. Ang lahat ng mga nilikha sa mundong ibabaw, pinanghawakan nila ang tinatawag na pag-asa. At ang pag-asang yan, o aking mga iniibig na mga kapatid, ay bunga ng pananampalataya na ipinakilala sa inyo ng dakilang Panginoon. Oh, kayong mga espiritistang taguri sarapan ng dakilang Ama. Hindi lamang espiritista na palamuti ng inyong mga kaakuan, kundi espiritista kayong gumagawa sa harapan ng dakilang Panginoon. Bakit paggawa, o aking may iniibig na mga kapatid? Ang lahat na magagandang inyo natutunan sa loob ng patro ng diway, ang lahat ay makabuluhan kung ipapakita sa pamagitan ng paggawa. Sapagat ang paggawa ang siyang tuntungan ang inyong mga espiritu upang sa ganon ang kaunlaran na minimiti ng kanilang kalagayan ay magkaroon ng katuparan sapagkat sila'y nangako na sa harapan ng dakilang Panginoon. Subalit, kung mayroong kahinaan ng isang laman o aking mainiibig na mga kapatid, nalulungkot ang inyong mga espiritu na siya naghahangad ng kaunlaran sa kanilang mga kaakuan. O aking mainiibig na mga kapatid, magkaroon na ba kayo ng malusog na pananampalataya sa harapan ng dakilang Ama? Isang pananampalatayang hindi umuurong kung dumadating ang pagsubok. Isang pananampalatayang tunay ngang matatag, tunay ngang malakas, sapagkat ang hamon ng buhay ay hindi nahihinto. Ang pag-aaral ninyo mga tao ay walang tuldok habang nariyan ang buhay sa inyong mga kalagayan. O aking may iniibig na mga kapatid, sa lipunan ng inyong ginagalawan at sa panahon ito, naway kakitaan kayo ng katapatan ng iyong paglilingkod sa harapan ng dakilang Ama. Hindi kayo pumaparito lamang dahil meron kayong pakinabang, pumaparito kayo sapagkat ibig kayong makisa sa sakit at hirap ng dakilang Jesus nung siya'y nakabayubay sa krus doon sa bundok ng mga bungo. Naparito kayo, aking mga iniibig na mga kapatid, sapat ibig niyo makipag-aral at makipag-aral kayo sa mga kabatlihan sapagkat ang salita na nanggagaling sa kaitasan ay lakas na magbibigay kalakasan at kabusugan ng inyong mga espiritu. O aking may iniibig na mga kapatid, maging matapat na ba kayong espiritistang tumatalima sa utos ng dakilang Panginoon? Maging matapat kayong manggagawa sa ubasan ng dakilang Ama. Nakakitaan kayo ng kasiglahan at kagalakan ng inyong mga puso. Maging masipag kayo mag-aaral o aking may iniibig na mga kapatid sapagkat diyan nasusukat at nasusukat ang inyong katsagaan. Diyan nasusukat kung anong uri kayong mag-aaral sa harapan ng dakilang Ama sapagkat sa silong ng katurang espiritismo, marami pa rin mag-aaral, taglay ang kahinaan, taglay ang karupukan ng naman. Subalit kayo, na lagi na nakikinig sa mga kabatlayan o aking may iniibig na mga kapatid, busugin ninyo ang inyong espiritu ng pagkain nagmumula sa kaitasan, ang pagkain yan, ang siyang magbibigay kalakasan, siglahan ng inyong mapagtupad ng inyong mga tungkulin na kailanman hindi kayo uurong, bagkos magpapatuloy kayo habang nariyan ang buhay sa inyong mga ako. O aking may iniibig na mga kapatid, halinawa, ang mapalad na pag-aaral. Sa umagang ito, taglayin ninyo ang kanyang kabiyaan at magsipaglakas kayo sa biyayang ipinagkaloob sa inyo ng dakilang Ama sapagkat ang biyayang yan ang magiging ilaw at tanglaw ng inyong mga espiritu na habang kayo nakikitalad sa mundong ibabaw, kailanman hindi kayo maliligaw o aking may iniibig na mga kapatid. Ang aking karagdagan, ang St. Apostol Pablo sa mga taga-Roma, Kapitulo 5, 1 hanggang 5, pakibasa.
Yan ang karagdagang bahagi na aking handog sa bawat isa sa inyo at naway aking may iniibig na mga kapatid. Kung kayo ay masipag nung dakong una, higit kayo maging masipag sa panahon ito. At huwag kayong magsawa manalangin lagi na at manalangin lagi na sa harapan ng dakilang Panginoon. Muli iniwan ko sa inyo ang kanyang pag-ibig, ng kanyang kapayapaan na nagmumula sa kaitaasan at nagmumula sa aking espiritu na may ang siya managan at maghari sa mga buong kakuan, sa inyong kapaligiran, sa inyong bansa, sa buong sandaigdigan, kapayapaan. Paalam, Pablo, Apostol. Sumainyo ang pag-ibig na walang hanggan, na may pag-asa sa araw-araw upang kayo ay pagkalooban ng maraming bagay sa inyong mga buhay ngayon at magpakailan pa. Mga iniibig na mga hinirang, kayo'y namamalagi sa pananampalataya sa harapan ng Panginoon, sapagkat kayong mga anak na mayroon ng mga pinagkalooban ng mga maraming biyaya sa inyong mga buhay ay naririto kayo upang ipahiwatig sa inyo ang lahat ng kaalaman upang inyong malaman. Ang dakilang Diyos ay iisa lamang sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Sang-ayon sa inyong kaalaman, mga minamahal kong mga anak, ang dakilang Diyos ay nagbibigay ng maraming kaalaman upang kayo ay magkaroon ng kaliwanagan sa inyong mga buhay, sapagkat ang Diyos ay dakila at nagbibigay ng kaliwanagan sa bawat isa upang tanggapin ang kanyang biyaya na nagmumula sa Ama doon sa kanyang kinaroroonan sa kaitaasan. Kayong mga anak na walang pagkukunwari, sana'y inyo itong maunawaan na ang salita ng Diyos ay laging pumapatnubay sa bawat isa sa inyo upang kayo ay lumakas at tumibay ang inyong kaalaman sa lahat ng oras, lalong-lalo na mga minamahal kong mga anak. Sa pag-ibig na siyang lagi nang binabanggit ng bawat isa, sumasampalataya ang bawat isa upang manalig sa kanyang pangalan upang doon sa kaitaasan ay magkaroon kayo ng laging kabuhayan na nagmumula sa Ama na laging nagbibigay ng kaliwanagan sa bawat isa. Naririto kayo upang ang lahat na ibinababa ng mga banal na Espiritu Santo, kayo'y laging lumakas sa lahat ng oras sapagkat ang Diyos ay laging pumapatnubay sa bawat isa na may pag-ibig at pag-asa sa araw-araw. Manatili nawa kayong lahat na ang Espiritu Santo ay laging pumapatnubay sa inyong lahat upang manatili kayo na may kaliwanagan, kahusayan sa inyong mga pagtanggap na nagmumula sa Ama. Sapagkat ang salita ng Panginoong Hesukristo'y isang
makapangyarihan upang tanggapin ang lahat ng biyaya na binibigay sa inyo sa araw-araw. Manatili nawa kayong lahat na may pag-ibig at pag-asa sa inyong mga buhay upang maisakatuparan ninyo ang lahat ng inyong inaasam-asam at iniingatan sa lahat ng oras. Naway mamalagi kayong may malinis na kaisipan, malinis na puso't damdamin at kalooban na ang lahat ng inyong tinatanggap na nagmumula doon sa kaitaasan ay binababa sa inyo ng Panginoong Hesukristo upang ito'y ipas alam sa lahat ng buong sanlibutan sapagkat walang pagkukunwari na ang Espiritista ay tunay na nananalig sa iisang Diyos at tunay na Espiritu Santo na siyang pumapatnubay sa bawat nilalang na naghahangad at magkaroon ng malinis at kaliwanagan sa inyong mga puso at damdamin at kalooban. Marami na sa inyong mga anak ang laging naghahangad upang manatili ang banal na Espiritu Santo sa inyong mga puso. Sapagkat lagi nang kayo ay naghahangad na may maliwanag na pag-iisip sa araw-araw upang isang bulat sa buong sanglibutan. Ang kalinisan ng banal na Espiritu Santo laging nagbibigay at pumapatnubay sa bawat nilalang na naghahangad at naghahanap ng tunay na pag-ibig na nagmumula sa Diyos, Ama, Anak, at ang banal na Espiritu Santo. Sumainyo nawang lahat ang dakilang salita ng Diyos na sa oras na ito'y lagi kayong ingatan patnubayan sa lahat ng oras. Sa lahat ng inyong hinahangad na kayo'y mamalagi sa kanyang pangalan na ang banal na Espiritu Santo ay mamalagi nawa sa inyong mga puso't damdamin at kalooban ngayon at magpakailan pa man. Sumainyo nawa ang pag-ibig na walang hanggan, ang maghari nawa sa inyong lahat ngayon at magpakailan pa man. Ako'y si Apostol Juan Bautista at Diyos sa inyo. Pag-ibig at kapayapaan ang lagi nang ibinabati sa bawat isa mula ngayon at lagi na. Tunay nga sa inyong pagparito, kagalakan ng kaitaasan, na kayo nga ay tumutupad ng inyong tungkulin sa pangalan ng dakilang Panginoon. Ang pagbibigay ng panahon at ang kabuuan ng inyong mga sarili sa pagdating ninyo sa paaralang ito ay tunay ngang ikinagagalak at binibigyan ng kabuuan na sa pag-aaral ay matututunan ninyo ang tunay na kaganapan ng buhay ng isang tao dito sa kapatagan ng lupa. Maraming aralin na ipinagkaloob
Subalit, gaano kalalim ang inyong naunawaan. Kaya nga't sa inyong pagparito, tunay nga ninyong matatagpuan ang lahat ng kasagutan sa inyong mga suliranin at sa inyong mga pag-aaral na nauukol sa kaitaasan. Marami pa kayong katanungan. Marami pa kayong hindi nauunawaan. Subalit, sa inyong pagparito, nililinaw, ipinaliliwanag ng mga batlaya ang mga bagay-bagay na sinalita ng dakilang Panginoong Hesus nung siya'y pumarito sa kapatagan ng lupa. Magpatuloy ang bawat isa sa inyong pag-aaral. Maging masipag kayo na tuntunin ninyo ang tunay na salita. Yakapin ninyo ang mga biyayang ipinagkaloob sa inyo ng dakilang Panginoon upang sa gayon maragdagan pa ang inyong mga buhay at madagdagan pa ang inyong katalinuhan, kaalaman na nauukol sa kaitaasan. Mapalad ang bawat isa na lagi nang pumaparito, nakikikain sa dulang ng ating dakilang Panginoon na tunay ngang matatagpuan ninyo sa ganitong gawain at hindi sa kung saan lamang. Ipinagkaloob ninyo ang inyong buong kaakuan sapagkat ang kaorasang ito ang tunay na pag-ibig na ibinibigay sa inyo ng dakilang Panginoon. Pag-asa na sa pagdating ng panahon na sa inyong pagpapatuloy, na sa inyong pag-aaral, makikita ninyo ang dulo ng bahagdang ito. Huwag kayong manawa. Huwag kayong mapagod. Sapagkat ang pag-aaral ay tunay ngang walang katapusan. Mawala man kayo dito sa kapatagan ng lupa. Ang pag-aaral ay tunay ngang sa inyo kahit kayo man ay nasa kabilang buhay. Ang pag-aaral na nauukol sa kaitaasan ang tunay ngang makapagbibigay sa inyo ng lakas upang gampanan ang inyong tungkulin na sinumpaan buhat pa nung una. Kayo na pinili sa karamihan upang pagdating ng panahon na kayo ay handang-handa na, kayo ang isusugo sa mga hintil upang sa gayon mas malinaw, mas maliwanag ang sinasabi ng banal na kasulatan. Hindi kayo pumaparito sa tahanan ng dakilang Panginoon upang ang lahat ninyong suliranin ay inyong ibigay sa Kanya at idulog. Subalit, pumaparito kayo upang maragdagan pa ang kaalaman at mabigyan pa ng tunay na kaalaman na nagbubuhat
sa kaitaasan. Ang liwanag ay lagi nang sumasa inyo. Nayuyungyungan kayo ng liwanag upang sa gayon ang inyong kaisipan, damdamin at kalooban ay mayroong kapayapaan. Kapayapaan na hindi matatamo dito sa kapatagan ng lupa kung hindi ipinagkakaloob ng dakilang Ama na nasa kaitaasan. Kayo na marami nang natutunan, ang biyaya ay binigay sa inyo. Gampanan ninyo ang nararapat para sa inyong kapwa, na hindi lamang sa inyong sarili ang biyayang ipinagkaloob, kung hindi sa inyong kapwa, na tunay nga na nauuhaw sa lahat ng salita ng dakilang Panginoon. Kayo ang pag-asa na sa pagdating din ng panahon, ang Ebanghelyo ay tunay ngang lalaganap at tunay ngang mauunawaan ng isang ako kung bakit kayo naririto sa kapatagan ng lupa. Ipagpatuloy ninyo ang inyong pag-aaral sapagkat dito kayo nililinis, dito kayo binibigyan ng pag-asa. Dito ninyo matatamo ang tunay na daang patungo sa dakilang Panginoon na sa kanyang mga kamay nakalahad, na kayo'y kanyang tatanggapin kung sa inyong pagparito ay tunay ngang ibinibigay ninyo ang inyong mga sarili na sa kanya ay dumudulog, humihingi ng awa, na sa kanyang pananalangin ay tunay nga niyang makamit ang biyayang nararapat para sa bawat isa. Marami pa kayong matututunan. Imisin ninyo ang lahat ng mga bagay na nasa sanlibutan. Kung hindi, damputin ninyo, gawin ninyong hiyas ang mga salita ng dakilang Panginoon na tunay ngang makapagpapatatag sa inyong pananampalataya at sa inyong kabuuan. Ang inyong mga espiritu ang tunay ngang makikinabang sapagkat siya ang tunay na pupunta o dudulog sa dakilang Panginoon pagdating ng panahon na kayo'y wala na sa kapatagan ng lupa. Ang inyong mga espiritu na tunay nga ninyong pinapakain ay hindi na nagugutom at hindi na rin nauuhaw sapagkat lagi na kayo pumaparito at humaharap ng inyong kabuuan sa harapan ng dakilang Panginoon na tunay ngang lagi nang naghahanda bago pa kayo pumarito. Ang paghahanda ng mga batlaya ay tunay nga naririto at tunay nga ninyong makikita na ang paghahanda ng mga batlaya na naririto ay tunay ding paghahanda ninyo bago kayo pumarito sa paaralang ito. Kaya nga sa inyong pagpapatuloy, ang tuldok ng mga salita ay tunay ngang hindi magkakagayon sapagkat patuloy at patuloy
ang salita ng dakilang Panginoon sa bawat isa na mayroong espiritu na tunay ngang nag-aadhika na makarating sa harapan ng dakilang Panginoon na mayroong kalinisan at kabanalan. Ang pangako ng dakilang Panginoon na buhay na walang hanggan ay tunay ngang papasa inyo kung lagi na kayong gumagawa ng mayroong kagalakan, gumagawa ng may malinis na puso at isipan sa lahat ng bagay na itinuro sa inyo ng dakilang Panginoon buhat pa nung una. Maging matyaga. Ang katiyagaan ay tunay ngang makapagbibigay sa inyo ng karagdagan, ng karunungan, sapagkat ito ang kinakailangan ng bawat isa. Upang kung isabak lang kayo sa mga bagay na hindi nararapat, kayo ay makapagbibigay ng kaliwanagan sa lahat ng mga bagay na mayroong lagi ng katanungan. Maraming katanungan, maraming kasagutan. Ito lamang ang aking bahagi at muli ang pag-ibig at ang kapayapaan na nagbubuhat sa kaitaasan ang lagi nang sumainyo mula ngayon at magpasawalang hanggan. Paalam. Sumainyo nawa ang pag-ibig at ang kapayapaan na sa inyo'y patuloy na ibinababa at ibinabahagi ng Amang nasa kaitaasan mula ngayon at magpakailanpaman. Tunay aking mga iniibig, sa panahon ngayon muling binubuksan ng dakilang Panginoon ang kanyang mga pintuan, ang kanyang mga kamay upang tanggapin ang lahat at bawat isa sa inyo, upang sa kanyang kaharian kayo nga ay muling gumanap ng isang tungkulin, upang sa kanyang kaharian tunay nga ang bawat isa ay makadinig, ang bawat isa ay maghandog ng biyaya na tunay nga makapangyarihan. Biyaya na tunay nanggagaling sa dakilang Panginoon, biyaya at aral na tunay ngang nanggagaling sa kaitaasan. Kaya't aking mga iniibig, sa panahong sa inyong ibinibigay, sa bawat pagkakataon na sa inyong ibinibigay ng dakilang Panginoon, ay sana nga ay huwag ninyo itong sayangin. Sana nga ay huwag ninyo itong palipasin, sapagkat sa bawat kaorasan ninyo, sa bawat paglalakbay ninyo dito sa sanglibutan, tunay nga na kayo ay hindi kinalilimutan ng dakilang Panginoon. Tunay na ang lahat at bawat isa sa inyo ay kanyang ginagabayan, kanyang tinitignan sa kaitaasan, kanyang binababaan ng liwanag, kanyang hinahandugan ng aral. Kaya't aking mga iniibig, inyong pahalagahan ang pag-aaral ng dakilang Panginoon. Ang biyaya na sa inyo ibinibigay at hinahandog ng kaitaasan. Ang bawat salita, ang bawat tipan ng dakilang Panginoon na tunay nga banal. Kaya't aking mga iniibig, kayo ay patuloy ngang pumasok sa kaharian ng dakilang Panginoon, sa kanyang bukas na tahanan, sa kanyang bukas na mga palad na tunay nga kanyang inaabot sa lahat at bawat isa sa inyo. Sapagkat aking mga iniibig, ito ang ninanais ng dakilang Panginoon, na kayo nga ay tunay gumanap ng inyong mga tungkulin, nasa loob ng kanyang kaharian, sa loob ng kanyang paaralan, sa loob ng kanyang tahanan, tunay kayo ay gagawa. Kayo ay gagawa ng tapat, kayo ay gagawa ng ayon sa kanyang kalooban, at tunay nga kayo ay maghahandog ng biyaya na nanggagaling sa kaitaasan. Subalit aking mga iniibig, sa patuloy ninyong pagkatok sa pintuan ng dakilang Panginoon, sa patuloy ngang pagbukas ng dakilang Panginoon ng kanyang mga pintuan,
Tunay nga ba kayong handa na ang dakilang Panginoon ang kumatok sa inyong mga pintuan? Tunay nga ba na kayo ay may paghahanda na naisagawa na upang ang dakilang Panginoon ay lumapit sa inyo at kanyang sabihin, "Anak, kinakailangan kita. Anak, pumaroon ka na sa aking tahanan, subalit aking mga iniibig." Anong paghahanda na nga ba ang inyong nagawa upang sa panahon nga na kayo ay haharap sa dakilang Panginoon, tunay nga na inyo itong matatanggap na kayo na ay kanyang kinakailangan, na tunay nga inyong matatanggap na kayo nga ay isa ng mag-aaral ng dakilang Panginoon, isa ng kanyang mga kasangkapan, isa ng mga tulad sa mga anghel na nasa kaitaasan, sapagkat aking mga iniibig. Sa bawat kaorasan kayo nga ay maging handa, sapagkat di ninyo nalalaman, hindi ninyo nababatid kung kailan kayo tatawagin ng dakilang Panginoon, kung kailan nga siya paparoon sa inyong mga pintuan, kung kailan nga kanyang aabutin ang inyong mga kamay upang kayo ay maghandog at gumawa ng inyong mga tungkulin sa kaitaasan. Kaya't aking mga iniibig, sa bawat kaorasan, ay wag nawa sana ninyong palipasin ang tungkulin na sa inyo ay ibinigay ng dakilang Panginoon. Tunay nga na kayo ay gumawa ng tapat sa harapan ng kanyang dambana. Tunay nga na kayo ay sumunod ng ayon sa kanyang pangalan. At tunay nga na kayo ay gumawa ng para sa dakilang Panginoon. Sapagkat tunay nga ang bawat isa sa inyo ay ibinaba ng dakilang Panginoon upang kayo ay gumawa ng ayon sa kanyang kalooban, upang ang bawat tungkulin na kanyang ibinigay sa lahat at bawat isa ay inyong magampanan, at upang ang kanyang layunin ay tunay nga dahan-dahan ninyong mapagtagumpayan. Kaya't aking mga iniibig, ito nga ay tulungan ng inyong mga ako at ng inyong mga espiritu. Ang inyong mga ako at ng inyong mga espiritu nga ay tunay inyong gawing isa. Kagaya nga ng dakilang Panginoon na tunay ngang naglilingkod para sa lahat at bawat isa. Sapagkat aking mga iniibig, tunay ang inyong mga espiritu ang naglilingkod sa kaitaasan, ang naglilingkod ng para sa dakilang Panginoon. Tulad nga ng paglilingkod ng inyong mga katawan, ng inyong mga ako dito sa lupa. Kaya't aking mga iniibig, tunay nga na kayo ay gumawa ng tapat sa harapan ng dakilang Panginoon. Huwag nawa ninyong kalimutan na kayo ay isang anak ng dakilang Panginoon. Huwag nawa ninyong kalimutan na kayo ay isang mag-aaral ng kabanalan na tunay ngang gumaganap ng kanyang mga tungkulin. Sapagkat aking mga iniibig, ito ang ninanais na makita ng dakilang Panginoon sa lahat at bawat isa. Nasa bawat kaorasan, sa bawat panahon, ang pag-aaral na ukol sa Espiritu ay tunay nga manatili sa inyong mga isipan. Tunay nga na manatili sa inyong mga puso at sa inyong mga espiritu, sa inyong mga pagkatao, sapagkat tunay nga ito ang ninanais ng dakilang Panginoon sa lahat at bawat isa, na ang kanyang pag-aaral ay tunay ngang maghari ng buo sa inyong mga ako, sa inyong mga espiritu, at sa inyong mga katawang naman, sapagkat aking mga iniibig. Ang pag-aaral na ukol sa Espiritu ay tunay ibinaba ng dakilang Panginoon, sapagkat kayo ay tunay nga na kanyang nais na magabayan, sapagkat ang lahat at bawat isa sa inyo ay tunay nga na kanyang nais na maturuan. Kaya't aking mga iniibig, kayo nga ay pumasok sa kaharian ng dakilang Panginoon ng may paghahanda, ng tunay nga payapa at tunay nga may kaliwanagan sa inyong mga puso't isipan, na tunay nga may kalinisan sa inyong mga espiritu, sapagkat aking mga iniibig, sa pagpasok ninyo sa kaharian ng dakilang Panginoon, tunay nga na ang kanyang kabanalan, ang kanyang kaliwanagan ay maghahari sa lahat at bawat isa sa inyo. Kaya't aking mga iniibig, sa inyong paglabas rito sa lunduyan ng dakilang Panginoon, sa kanyang tahanan, sa kanyang paaralan, tunay nga na panatilihin ninyo ang kapayapaan na sa inyo ipinagkaloob, ang pag-ibig, ang tunay nga na kalinga ng dakilang Panginoon, ang tunay na kanyang kaliwanagan na nanggagaling sa kaitaasan.
sapagkat aking mga iniibig, ang kaliwanagan ng dakilang Panginoon ay tunay nga mananatili sa lahat at bawat isa. Sapagkat ito nga ang ninanais ng dakilang Panginoon na ang lahat at bawat isa ay magabayan ng liwanag na nanggagaling sa kaitaasan. Tunay aking mga iniibig, ang lahat at bawat isa sa inyo ay binaba ng dakilang Panginoon rito sa sanglibutan na puno ng kadiliman, nang sa gayon ng bawat isa sa inyo ay magbigay ng kaliwanagan, nang sa gayon ng bawat isa sa inyo ay maghandog ng kanyang mga biyaya, nang sa gayon ng bawat isa sa inyo ay tunay nga maghandog ng kanyang pag-aaral. Kaya't aking mga iniibig, inyong panindigan ang tungkulin na sa inyo ibinigay. Inyong panindigan ng oras at ang bawat panahon na sa inyo patuloy ibinibigay ng dakilang Panginoon. Inyong panindigan ang biyaya at ang karunungan na kanyang ipinagkaloob sa lahat at bawat isa. Sapagkat tunay ang bawat karunungan na sa inyo ibinibigay, ang bawat biyaya na sa inyo ibinibigay ay isang gabay upang ang lahat at bawat isa sa inyo ay makaganap ng inyong mga tungkulin at tunay nga na sa dulo ng inyong mga buhay, tunay kayo ay makarating sa kanyang kaharian. Ito lamang ang aking maibababa para sa lahat at bawat isang naririto. Muli ang pag-ibig at ang kapayapaan ang siya nawang maghari sa lahat at bawat isa sa inyo. Ang iyong kapatid sa isang pag-aaral, Espiritu Santo ng katotohanan, paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa kaitaasan, ang siyang maghari sa bawat isa, mula ngayon at lagi na. Mga iniibig na mga kapatid sa paturuan ng diwa, kung anumang kasiglahan ng inyong nadarama, kung anumang kasiglahan ang nais niyong maihandog sa bawat paggawa na yan, sa harapan ng dakilang Panginoon, tunay na ito ay inyong ipagpatuloy. Sapagkat ito ang isang paggawa na kung saan ang bawat isa, na kung papaanong unti-unti nang nauunawaan ang kanyang kalagayan sa harapan ng dakilang Panginoon. Ano nga bang mga uri ng tungkulin ang inaasahan sa Kanya? Ang bahaging ito o aking mga iniibig na mga kapatid, naway maging malinaw sa bawat isa upang daan na inyong tinutungo ay tunay na paroroon sa dakilang Panginoon. Bagamat ang lahat ng karanasan na sa inyo ibinibigay ng kaitaasan, katotohanan, ang lahat ng ito ay magtuturo sa bawat isa, sa kanyang kapanahunan, sa kanyang bawat pagsisikap, kung ang kaunlaran ay narapat ito ang may papagkaloob sa bawat isa. Kaya nga, o aking mga iniibig na mga kapatid, tunay na kayo'y tunay na tinuturuan, na sa kapanahunang ito'y tunay na ibinubukas ang inyong mga kaunawaan. Sa kung anong dakilang Panginoon ang sa inyong sinasamba o aking mga iniibig na mga kapatid. Kaya't kayo na narito, nawa ang mga bagay na inyong natututunan, ito ang inyong pagsikapan na unawain at isagawa. Nawa ang inyong mga puso'y lagi nang nakabukas sa maraming pagbabago ayon sa kaunlaran ng inyong mga espiritu. Nang upang sa gayon, o aking mga iniibig na mga kapatid, ang bawat isa ay hindi na nga laging babalik pa sa kanyang mga dating kaugalian, sa kanyang mga dating nakaraan, kundi ngayon, ang bawat pagsisikap ay dumudoon na doon sa kaliwanagan na inaasahan ng kaitaasan sa bawat isa. Kaya't kayo'y pinapaalalahanan ng inyong pakikipag-ugnayan sa dakilang Panginoon ay tunay niyong ipagpatuloy. Ang inyong pakikipag-ugnayan sa Kanya
ay inyong totoong gawin o aking mga iniibig na mga kapatid. Na hindi ito ginagawa upang kayo ay laging humihingi ng ayon sa pangangailangan sa laman. Sa mga bagay sa sanglibutang ito, kundi narito na kayo na laging humihingi ng awa upang ang inyong mga sarili ngayong iniyahon mula sa lusa. Ang mga ito'y magpapatuloy na gumagawa ng ayon sa kalooban ng dakilang Panginoon na narito ang bawat isang espiritu. Ito ang kanyang tunay na inaaralan at tinuturuan. Kaya nga kung ang bawat isa ay tinuturuan ng bahagi ng ayon sa espiritu, tunay na ipaiiwan sa bawat isa. Kalilimutan ng bawat isa ang lahat ng bahagi ng alalahanin na siyang kinakatakutan ng marami. At ang bawat isa narito ay tunay na magpapasalamat sa dakilang Panginoon at hihingi lagi na ng kanyang kahabagan. Hindi na nang dahil sa pangangailangan na kung ano ang kakainin at susubuin ng inyong mga katawan, ni ano ang kanyang dadamitin at kung saan siya titira. Sapagkat ang bawat isa ay gagawa na ng ayon sa kalooban ng dakilang Panginoon, na ang tunay niyang ako ang siyang ng kanyang bibihisan ng isang tunay na damit na ibibigay ng dakilang Panginoon. Na ang kanyang sarili ay tunay niya ng pakakanin ng bawat salita. Gayon din siya ay iinom ng tunay na banal na tubig na nanggagaling sa kaitaasan na kung sino man. Ang ito ay tatanggap katotohanan mga iniibig na mga kapatid. Ang kalayaan ng isang espiritu ay inyong matamo. Ito nawa ang inyong nasain o aking mga iniibig na mga kapatid upang kayo sa inyong pakikipag-ugnayan ay hindi na laging paulit-ulit ang inyong paghingi ng awa ng ayon lamang sa inyong mga pangangailangan. Kundi lalo kitigito aking mga iniibig na mga kapatid, kayo ay narito ng humaharap sa harapan ng dakilang Panginoon na ibinubukas ang tunay niyang espiritu na narito dala-dala niya ang tunay na katapatang inihahanda niya ang kanyang sarili upang maging manggagawa sa kanyang bukirin. Kaya nga't ano ang banggit sa bawat isa? Sino nga ba ang kumakatok sa inyong mga pintuan? Ito ba gayoong inyong pinapaunlakan na mula sa kaitaasan? O ito ba gayoong inyong pinapaunlakan pa rin ng ayon sa tawag ng sanglibutan? Mga iniibig na mga kapatid, tinuturuan kayo sa pakikipag-ugnayan sa dakilang Panginoon sa bawat panalangin na inyong inuusal. Ano nga ba ang tunay niyong hinihingi? Sapagkat kayo'y tinuturuan na sa bawat panahon at sandali na binibigay sa inyo upang kayo'y huminga at magpatuloy sa pakikipamuhay sa sanglibutang ito. Ito ay isang tunay na mahalaga at isang oportunidad na inyong dapat ipagpasalamat sapagkat nakikita ng kaitaasan ang bahagi na kung ang tao ay tunay na susunod, siya ay gagawa ng naayon sa kalooban ng dakilang Panginoon. At ito ang bahaging ito o aking mga iniibig na mga kapatid, ang inyong paggawa at katiyagaan sa bawat niyong pagsunod sa Kanya. Ito rin naman ang bahagi sa Kanyang pangako na unti-unting maglilinis sa bawat isa. Sapagkat kayo'y marami ng nakaugalian, marami ng nakasanayan, at marami na ring napaniwalaan ng ayon sa nilalaman ng inyong mga puso. Subalit ito ang bahagi, mga iniibig na mga kapatid, na niyanais ng kaitaasan na mabago upang inyong mga sarili ay tuluyang maging bahagi ng kanyang layunin.
Mga iniibig na mga kapatid, hari nawa, kung anumang mga pag-aaral na sa inyo'y itinuturo at tunay niyong tinatanggap. Ang kaunawaan na inyong ibigay ay doon sa pakikipagkaisa sa karunungan ng dakilang Panginoon. Hindi doon sa karunungan ng mga tao na kung saan ang bawat isa ay mananatili na alipin ng bawat salita. Kayo na narito, o aking mga iniibig na mga kapatid, bigyan niyong laya ang inyong sarili. Huwag nga ninyong katakutan kung ano ang sasabihin ng kapaligiran sa mabuting paggawa na itinuturo ng kaitaasan. Kundi kayo'y malugod na sumunod sa dakilang Panginoon upang sa pamamagitan ng katapatan inyong iharap sa Kanya ay inyong mapatotohanan ang katotohanan ng bawat pangako na ibinibigay ng kaitaasan sa bawat isa. Sapagkat hanggat ang tao ay nagdadalawang isip sa pagpili sa kanyang paggawa, ang kaitaasan din naman ay di makapagbibigay ng lubos sapagkat ang mga ito ay tunay na masasayang. Subalit sa kabutihan ng dakilang Panginoon narito, ang lahat ng kaparaanan ay inilatag sa inyong harapan. At harinawa ang lahat ng kaparaanan yan, o aking mga iniibig na mga kapatid, ay inyong mapansin, at kung ito ay inyong mapansin, tunay na bigyan ninyo ng halaga. Ito ang sa inyo'y aking ipinapaalala upang ang bawat kasipagan na inyong ipinakikita ay tunay na magkaroon ng kabuluhan. Upang ang tunay na layunin niya nasa ng isang espiritu na pakasunod sa dakilang Panginoon. Ito rin naman ang kanyang maisagawa, mga iniibig na mga kapatid. Hayaan nyo na ang Panginoon ang siyang mamuhay sa inyong mga katauhan, na ang bawat isa ay ipagkaloob ang kanyang sarili ng may kabuuan, na ang kanyang buong pagtitiwala ay kanyang maibigay. At ito ang bahagi na sa inyo'y aking iiwan at harinawa. Ang pag-ibig at ang kapayapaan ang siyang maghari sa bawat isa mula ngayon at lagi na, ang inyong kapatid. Sa isang Panginoon at isang pag-aaral, Pedro, Apostol, paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaan na nagbubuhat sa kaitaasan. Ang siya namang maghari sa lahat at bawat isa mula ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, tunay na ang bawat isa sa inyo ay busog sa mga paalaala na nararapat ng gawin ng bawat isa. Sapagkat sa kapanahunan, ang kaitaasan ay laging ang nagbibilin sa bawat isa sa inyo. Na ito ay inyong panatilihin sa inyong pagkatao. Sapagkat ito ang inyong magiging gabay sa inyong paglandas dito sa sanlibutan. Mga iniibig na mga kapatid, di na nga kayo mga bata pa na tinuturuan. Sapagkat ang kahingian ng kaitaasan sa panahon ng inyong pakikitalad dito sa sandaigdigan, inaasahan na kayo nga ay susunod
at magkukusa upang ang mga salita o pag-aaral ay pinagkakaloob ng kaitaasan sa bawat isa ay tunay nga ninyong maisagawa. Tunay nga ninyong maging isang gabay upang sa magulong sandaigdigang ito, ang bawat isa ay hindi na ganun magkaroon pa ng kagulumihan. Mga iniibig na mga kapatid, sa pagpapatuloy ng inyong pag-aaral, marami na nga ang habilin ng mga banal na espiritu sa bawat isa sa inyo. Na ito, na kayo dito masusukat kung gaano nga ninyo pinahahalagahan ang mga salita o pag-aaral na sa tuwin na kayo naparirito ay inilalatag sa inyong harapan. Sa kauna-unahang pagkakataon, ninanais ng kaitaasan na lagi nga ninyong maihanda ang inyong sarili upang anumang haing galing sa kaitaasan ay tunay nga ninyong makuha. Na hindi kayo magugutom sa panahong kayo ay naparirito dito sa paaralan ng diwa. Na kayo bilang isang mag-aaral ay handa ang sarili na ipagkaloob sa kaitaasan upang anumang pag-aaral na inyong marinig ay tumimo sa inyong mga pagkatao. Sa panahon kayo'y naglalakbay dito sa sandaigdigan, ay unti-unti ninyo itong magamit sapagkat ito nga ang kalooban ng kaitaasan na kayo'y magtipon ng mga biyaya o pag-aaral na nanggagaling sa kaitaasan. Mga iniibig na mga kapatid, marami ng sa inyong mga lukbutan na inyong nakasanayan dito sa sanlibutan. Ito nga ang unti-unting pinaaalis sa bawat isa sa inyo. Sapagkat hindi nga kayo makaparoroon sa harapan ng dakilang Panginoon na may bit-bit na nanggagaling dito sa sanlibutan. Na kung kayo'y nag-aalala sa inyong mga kapaligiran, na kung kayo'y lagi nang nagpapakita ng kahabagan sa inyong kapaligiran, ay tunay nga kayong hindi magkakaroon ng biyayang kapayapaan na nanggagaling sa kaitaasan. Sapagkat ninanais ng dakilang Panginoon na ang bawat inyong pagkilos, kaisipan, damdamin at kalooban ay ito ay malinis. Na kayo ay makaharap sa kanyang piging ng may katalinuhan, sapagkat ang isang matalino na may kaakibat na kabanalan ay tunay lamang na makatatanggap ng mga biyayang inilalaan ng dakilang Panginoon sa bawat isa sa inyo. Mga iniibig na mga kapatid, nawa sa inyong pakikibaka dito sa sanlibutan ay inyong maunawaan na hindi lamang kayo
nagkakaroon ng pangangailangan ng ayon sa laman. Mas higit nga ninyong nasain ang pag-aaral o biyayang nanggagaling sa kaitaasan, sapagkat katotohanan ang mga bagay dito sa sanlibutan ay tunay ngang maidaragdag na lamang. Mga iniibig na mga kapatid, ano mang inyong pagpupumiglas na matamo o mapabuti ang inyong mga sariling ako dito sa sanlibutan, katotohanan ang pagkukulang ay inyo pa rin madarama sa inyong mga sarili. Sapagkat kayo'y binubuo ng espiritu at laman na kung saan sa inyong pakikitalad dito sa sanlibutan ay tunay ngang inyo lamang nabibigyan ng panahon ng ang inyong mga laman. Subalit, kayo bilang isang natututo na o nagkakaroon ng mga pag-aaral na naaayon sa Espiritu, tunay nga kayong hindi makapananahimik sa inyong sarili hanggat ang inyong mga Espiritu ay hindi nyo binibigyan ng pansin at hindi nyo pinagkakalooban ng kapanahonan. Mga iniibig na mga kapatid, ang kaitaasan niya ay nagagalak sa bawat isa sa inyo. Sapagkat sa unti-unti ninyong pakikipag-aral, ang kahalagahan ng inyong mga espiritu ay tunay nga ninyong napalilitaw sa inyong pagkatao. Matuto lamang kayong maging tahimik ang inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban upang nang sa gayon ang mga biyayang yan ay tunay na magkakaroon at lalabas sa inyong pagkatao ang tunay na buhay o paggalaw ng inyong mga espiritu. Ito lamang ang aking maibabahagi sa mapalad na araw na ito. At muli, ang pag-ibig at ang kapayapaan ang siyang maghari sa lahat at bawat isa mula ngayon at magpakailanman. Paalam. Ako ang inyong kapatid sa iisang pag-aaral at iisang Panginoon, Apostol Lucas. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang sa inyo'y binabati ngayon at magpakailanman. Tunay, nasa bahagi ng pananampalataya, ang bawat isa ay nagkakaroon ng pag-asa sa buhay. Na kung paano ang pagkilala sa isang dakilang Panginoon na ito ay nagpapalubag sa bawat damdamin. Tunay na ang kalayaan ay nasa bawat isa na. Ang karunungan ay tunay nga na nasa kaitaasan upang abutin ng bawat isa. Nasa papaanong paraan ang pag-aaral nasa inyo'y binigay ng dakilang Panginoon. Nagbahagi siya ng tunay na kaalaman mula sa dakilang Ama. Ang kalagayan ng bawat kaluluwa ay tunay nga na ito ang binabaka ng bawat nabubuhay sapagkat ang nakaraan ay masalimuot. Nandoon ang kadiliman, nandoon
ang mga pag-aaral na paglilinis nasa hanggang ngayon kung iyong kikilalanin ang pag-aaral na mula sa dakilang Panginoon. Bawat isa ay mayroong lakas na ibinigay ang kaitasan upang magpatuloy sa kanyang paglalakbay sa mga layunin sa buhay na kung paano iisa lamang ang sa inyo'y tinuturo ng kaitasan, ang pag-ibig na kung paano mo babakahin sa iyong pagkatao nang upang nang sa ganon magiba ang isang bagay na sa iyo'y nagbibigay ng bigat upang ikaw ay makaahon sa kinabukasan. Mga iniibig ko mga kapatid, malalim ang pag-aaral ayon sa bahagi ng pag-ibig. Tunay, maraming marurunong, maraming nakatapos ng pag-aaral ayon sa laman. Kahit ilan na gustuhin ninyo, matatapos nyo ang pag-aaral ayon sa laman. Ngunit, ang inyong pagkatao ay hindi nyo may tatago kailanman. Lalabas at lalabas ang kagaspangan sapagkat laging nagkukulang sa pagkain. Na ang pagkain yan ay hindi mo makukuha kahit saan paligid. Ngunit iisa lamang ang magbibigay ng pagkain kung hindi ang dakilang Panginoon. Nang sa ganon, nasa iyong susubo ay magbibigay sa iyo ng kaginhawaan sa buhay. Mga inibig ko mga kapatid, ang paghanga ay salamat. Ngunit ang pagsisikap para sa ikatututo ng bawat kaluluwa ay tunay ngang babakahin ninyo ng ayon sa Espiritu, na ito ang magbibigay sa inyo ng tunay na kalayaan kung inyong mapagtatagumpayan. Mga iniibig kong mga kapatid, marami sa inyong mag-aaral, ngunit mulat ayon sa biyaya ng laman. Sapagat ang biyaya ng dakilang Panginoon, nasa bahaging yan ay taglay ng bawat isa, ngunit hindi kinikilala sapagkat tunay nga bulag ang katotohanan sa bawat isa. Ngunit kung ang inyong pananampalataya ay tunay ngang bukas sa inyong mga puso, ito ay inyong maramdaman. Matatanaw mo ang bahagi ng dakilang Panginoon na ito ang magbibigay sa inyo ng tunay na kagaangan at pag-asa sa inaharap. Gampanan ninyo ang inyong mga tungkulin sa buhay. Gampanan ninyo kung anong meron biyaya na pumapaloob sa inyo. Sapagat ang bahagi ng kaitaasan tunay ay mapagbigay. Ito ang sa inyo'y pinakilala palagi. Ngunit hindi tinatanggap ng karamihan. Ilan lamang ang tumatanggap sapagkat siya'y nakakahanda sa pagtitiis para sa Panginoon. Tunay na malawak ang iyong tatahakin sa paggawa sa iyong pagtanggap sa mga biyaya ng dakilang Panginoon. Na tunay na ito ang sa iyo ay ang pagganap ay nararapat nga para sa isang kaluluwa. Marahil ang bawat isa ay nananampalataya, ngunit nakatanaw pa rin doon sa kanyang mga nakikita. Nandoon ang inggit sa kanyang mga mata. Ngunit sa kabuuan niya, nagsusumigaw ang isang tunay na ako upang siya'y makalaya.
Mga iniibig ko mga kapatid, kayo'y aral ayon sa Espiritu. Sikapin niyo na ang inyong pag-aaral ay magpapatuloy na nagpapatuloy ayon sa kalooban ng dakilang Panginoon. Na ang bahagi ng paglilinis ay nagpapatuloy sa inyo. Sapagkat tunay nga mahirap ang paglilinis ayon sa kaluluwa. Kaya nga ang pagkakataon na ibinigay sa inyo ay napakalaking bagay upang kayo ay makapagpagbag ng mga bagay na hindi narapat sa inyong pagkatao. At kayo'y magkaroon ng pag-asa sa pintuan ng langit. Mga iniibig ko mga kapatid, ang pag-aaral pa lamang na ginagampanan ninyo sa ngayon, tunay na hindi pa rin gaano makasapat yan kung hindi kayo magpapatuloy. Magsikap kayo sa buhay. Hanggat sa darating pa rin bukas ng inyong buhay na pagkakataon na ibigay ng dakilang Panginoon, kayo pa rin ay kinakailangan na mag-aral sa kanyang paaralan nang upang sa ganoon ang pagpapatuloy ng kaunlaran sa Espiritu ay inyong unti-unting matamo. Tunay nga, sinasabi, magaang ang pamumuhay, magaang ang kalagayan. Ngunit, kung ang iyong panampalataya ay buo, maging anuman yan, bigat na dumarating, ay hindi mo iindahin. Ngunit, kung ang iyong panampalataya ay para sa laman, anuman ang dumating o mga bagay na iyong ninanasa ay magiging bigat sa iyong pakiramdam. Magiging madilim sa iyong paligid sapagkat inaakit mo ang kadiliman. Mga inibig ko mga kapatid, tunay na ang pag-aaral ay malawak na pinakikilala sa inyo. Hindi nga magiging masama kung kayo ay mangarap mabuhay ng maluwasa. Ngunit ano ang hinihiling sa inyo? Huwag niyo isang tabi ang isang tunay na pag-aaral. Kung hindi bagkos, siya ang dapat manguna sa isang pag-aaral na inyong ginagampanan. Sapagkat ang pananampalataya, mga inibig ko mga kapatid, paano ito magkakaroon ng bukas sa inyo? Kung laging nangunguna ang isang mga bagay sa sanlibutan. Kaya nga, sa unang banggit sa inyo, ay pinakikilala ay ang papapagpagpag bago pumasok sa banal na pintuan. Kaya nga, ito ang inyong pag-aral sa inyong buhay. Akapin ninyo ng buong buo ang isang pag-aaral. Huwag niyo ipagpabukas ang mga bagay na nasa inyong harapan na sapagkat ito'y panahon na para sa Panginoon. Na ito ang kinakailangan ninyong piliin sa buhay. Sapagkat hindi naman kayo pinabayaan ni kailanman sa inyong mga pamumuhay. Bagkus kayo'y nagsisilago sa inyong mga pamumuhay. Kaya nga, narito ang kayamanan ng kaitaasan sa inyong harapan. Ito naman ang inyong bungkalin ng upang nang sa ganon, kayo rin ay magsiyaman sa kaitaasan at ito ang maging bahagi ninyo sa inyong paglilingkod sa harapan ng dakilang Panginoon sapagkat tunay nga marami na ngailangan ng bawat butil o patak ng liwanag na ito sa mga kaluluwa. Kaya mapalad ang binubuksan ng kaitaasan upang makita niya ang isang tunay na liwanag na mula sa dakilang.
Muli, iiwan ko sa inyo ang pag-ibig at ang kapayapaan na bumula sa isang dakilang Panginoon ngayon at magpakailanpaman. Paalam ang inyong kapatid sa Espiritu, Pablo, Apostol. Paalam. Sumainyo nawa ang pag-ibig, ang kapayapaan, at ang banal na kaluwalhatian ng dakilang Ama, ang siyang ipinagkakalob at ibinabahagi sa bawat isang narito, at ipinagkakalob ang kanilang mga puso mula ngayon at magpakailanpaman. Katotohanan ang aking sasabihin sa bawat isa. Ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi sa mga banal na salita na nanggagaling sa kaitaasan. Ito ang nagpupuno sa isang ako upang kakulangan, ang kauhawan ay mapunan. Ito ang nagbibigay daan sa isang ako upang makita nila ang tunay na liwanag. Ito ang ipinagkakalob sa isang ako upang maramdaman ang tunay na pag-ibig, ang tunay na kapayapaan, at higit sa lahat, ito ang magtuturo sa isang ako upang ang karunungan na kanyang taglay-taglay ay naaayon sa banal na katuwiran ng dakilang Ama. Papaano ang bawat isa ay makakakuha ng mga banal na bagay na tulad ng mga ito? Ano ang kinakailangang gawin ng isang ako upang ang katagumpayan, ang pagkakataon ay binahagi ng dakilang Ama ay inyong makuha at inyong mapagtagumpayan? Ano ang kinakailangan na pag-isipan, gawin ng isang ako upang ang bawat tungkulin na sa inyo ay binahagi ng kaitaasan ay inyo rin mapagtagumpayan? Mga katanungan na kinakailangan na masagot ang bawat isa, sapagkat hindi nalalaman ng kung sino man ang mga bagay nito, kundi ang nagbibigay at ipinagkakalooban aking mga minamahal na mga kapatid. Sa mga katwid, aking mga minamahal na mga kapatid, ang bawat isa na binigyan ng pagkakataon, nakakita na ng liwanag, at higit sa lahat, binigyan ng mga tungkulin na sa inyo ibinahagi mula pa ng una. Kayo sa inyong mga sarili ang nakakaalam kung paano ninyo ito gagamitin, kung paano ninyo ito mapagtatagumpayan, aking mga minamahal na mga kapatid. Sa makatwid, ang bawat isa ay naroon kung saan dumuo ng dakilang Panginoon. Naway ito ay inyong may pagpatuloy. At higit sa lahat, maisagawa aking mga minamahal na mga kapatid. Sapagkat nalalaman ng bawat isa na ito ang kinakailangan gawin. Ito ang tunay na layunin ng dakilang Ama sa lahat ng bawat isa. Oo, naririyan kayo ay natitisod, nagkakaroon ng pagkakasala, nagkakaroon ng pagliko, at higit sa lahat nakalimutan. Subalit, naway ang bawat isa ay magkaroon din ng pagsusumika upang ito ay inyong mapaglabanan, upang ang bawat pagsubok, mga pag-aaral na ibinahagi sa lahat at bawat isa ay inyong mapagtagumpayan, sapagkat karotohanan ang aking sabihin sa bawat isa. Walang pag-aaral o pagsubok ang ibibigay sa isang ako na hindi ninyo ito kakayanin.
na hindi ninyo ito mapagtatagumpayan, aking mga minamahal na mga kapatid. Sapagkat ito ay ibinahagi sa isang ako, upang ito ay inyong mapag-aralan, upang patatagin ang inyong pananampalataya, upang kayo ay maging bukas kung ano ang kinakailangan, pag-ipunan ng bawat isa. Sapagkat kung ano ang inyong itinanim, aking mga minamahal na mga kapatid, ay siyang tunay na inyo ito magiging bunga sa inyong mga sarili. Sapagkat ang batas ng karma ay naririyan. Ito ay naturales sa lahat at bawat isa. Ang batas na siyang nagbibigay harmonya sa lahat at bawat isa na patuloy na nakikipag-aral sa sanglibutan o paaralan na inyong tinututungan. Aking mga minamahal na mga kapatid sa isang pag-aaral. Ang mga pag-aaral na ibinabahagi ng kaitaasan, kaalinsabay ng mga salita, mga karunungan na ibinabahagi sa pamamagitan ng mga banal na espiritong mga alip. Ito ay kaparaanan upang ang bawat isa, ang bawat pananampalataya ay pag-uwing matatag sa inyong harapan. Upang makita ninyo ang tunay na liwanag, masaksihan ng bawat isa kung ano ang kinakailangan ng bawat isa, kinakailangan gawin upang kayo ay magtagumpay sa buhay na ipinagkaloob ng kaitaasan o sa buhay na pinili ng bawat isa. At sa bawat isa na nagpapatuloy at ibinabahagi ang kailang mga kaisipan damdamin ng buong puso at walang pag-aalinlangan, naway ang pagpapatuloy, naway ang pagliliyab ng apoy na iyan ay naririyan sa inyong mga sarili. Naway huwag kayong panghinaan, mag-aalinlangan, o magkaroon ng takot ng gumawa ng naaayon sa banal na katuwiran ng dakilang Ama. Ipagpatuloy ng bawat isa ang kinakailangan ng naaayon sa banal na layunin ng dakilang Ama. Sapagkat kung ito ay inyong may isasagawa, kung ito ay inyong mapagtatagumpayan, ay kalotohan ang aking sabihin sa bawat isa. Ang banal na mana na inihahain na mula pa nung una ay siyang inyong makukuha at siyang inyong matitikman at higit sa lahat ang siyang makapagpupuno sa kakulangan, kauhawan ng inyong mga sarili. Ito ang bahagi ng kaitaasan na sa inyo ay palaging ipinagkakalo. Binibigyang diin sa inyong buhay. Nanaway ito ay manatili at magkaroon ng katagumpayan sa bawat isa. Muli, ang bahagi ng kaitaasan ang siyang nawang maghari sa lahat at bawat isa. At gayon din ang banal na kapayapaan, banal na pag-ibig, at maghari sa lahat at bawat isa ang kababaang loob mula ngayon at magpakinagpaman. Ang inyong tagapagturo, Miguel Arcangel. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig, ang liwanag, at ang kapayapaan na nagbubuhat sa isang Diyos na makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, ang isang Hesukristo sa kanyang kalagayan bilang isang bahagi ng pagka-Diyos at ganon din ang bahagi ng pagiging tao ay nakita ang isang kabanalan at ganon din sa bahagi ng tao na naroon ng pagsisikap na ipakita sa sanglibutan at sa sangkatauhan na mayroong isang Diyos na nagbibigay ng liwanag, pag-ibig, at pag-asa sa lahat at bawat isa. Bagamat hindi nga ito nakikita, ngunit ang kanyang mga gawa
ay makikita nga sa kapaligiran kung paanong ang sandaigdigang ito ay nabuo at binuo lamang ng iisang Diyos na makapangyarihan, ay tunay nga na nariyan ang patutuo sa tao na mayroong isang makapangyarihan, na mayroong isang gumawa ng lahat ng bagay, na mayroong isang pag-asa na lagi na ibinibigay sa tao. Kung kaya nga ang tao sa kanyang kalagayan, habang nakikipag-aral, ay marami ang tinatawag na pagsubok. At sa pagsubok na iyan, doon lumalago, katulad sa isang halaman, ang kanyang kaalaman at namumunga. At kung dumating ang pamumunga, sino ang unang titikim ng katamisan nito? Di ba't kung sino nga ang nagtanim, siya rin ang unang makalalasap. At sa inyong mga kalagayan, aking mga minamahal na mga kapatid, kayo ay nagsisikap din. At nawa sa inyong pagsisikap na iyan, hindi kayo magsawa at hindi rin dumating sa inyong mga pagkatao ang mga panghihina na sa kasalukuyang at sa kapanahonang ito, ang tao ay patuloy at patuloy sa kanyang kalagayan ng pagsisikap at dumarating sa kanya ang kahinaan at naroon tumatalikod sa kanyang nakamulatan. Nawa, hindi maganap sa aking mga minamahal na mga kapatid at sa kanyang kalagayan, katulad nga sa isang manggagawa na nawika. Sa kanyang patuloy at patuloy na paggawa, ang Diyos ay ipagkakaloob kung ano ang karapat-dapat. Ang Diyos ay nagsusukli sa manggagawa na tunay nga na nagsisikap. At darating ang kapanahunan sa lahat at bawat isa na patuloy at patuloy ng pagsisikap. Ang sukli nga ay inyong makikita sa inyong mga palad at tunay na ang kasiyahan sa inyong mga puso, sa inyong pagbibilang ay darating. At kung dumating yan, aking mga minamahal na mga kapatid, lagi na magpuri kayo at magpasalamat at ganun din, ibahagi ninyo sa inyong mga kapatid na nangangailangan at lagi na naghahanap sa kapanahonang ito, sapagkat ang tao sa kanyang kalagayan, bagamat siya'y nakasumpong, ay patuloy at patuloy pa rin ang kanyang paghahanap, sapagkat sa kanyang kalagayan ng katawang lamang iyan, ay hindi nga nagkakaroon ng kasiyahan at hindi nga nagkakaroon ng tinatawag na kung mayroon siyang gusto ay naroon ang kapahingahan. Patuloy at patuloy ang tao sa paggawa at paggawa. Patuloy at patuloy ang tao sa pagtuklas sa maraming bagay. Patuloy at patuloy ang tao ng pagtatanong sa kanyang sarili at higit sa lahat sa pagtatanong sa kaitaasan. Laging sinasagot ang tao, bagamat mayroong ginugusto na kasagutan na hindi naman karapat-dapat, kung kaya nalilihis ng kanyang landasin at maraming kagulumihanan na naroon sa kanyang kaisipan. Aking mga minamahal na mga kapatid, ang isang mag-aaral na nagnanais nga na masagot ang maraming bagay sa kanyang pagkatao ay kinakailangan ng dagdagan at dagdagan pa ang pagsisikap na kung paano ngang kanyang babalikan ang pagsisikap ng isang Hesukristo. Tunay nga na kung susukatin
ay wala pa nga sa kalahati ang pagsisikap ng tao upang ang kawagasan na kanyang ninanais ay kanyang marating, sapagkat ang nagnanais nga ng kawagasan ay tunay na maraming pagdaraanan at tunay na maraming pagsisikap na kinakailangang isakatuparan, aking mga minamahal na mga kapatid. Kung kaya nga, ang paglilinis ay patuloy na nagaganap, hindi lamang sa inyong bansa, kundi sa bawat bansa na narito sa sandaigdigan. Ang paglilinis ay tunay na magaganap at magpapatuloy, at nawa sa mga kaganapang iyan, aking mga minamahal na mga kapatid, ay maging matatag ang lahat at bawat isa, at ang kanyang bawat natutunan ay kanyang panghawakan, na tunay nga ng Diyos ay hindi nagpapabaya sa isang mag-aaral na lagi na'y naroon ang pagsisikap. Magpatuloy at magpatuloy ang lahat at bawat isa, ang laging paalala ng kaitaasan, sapagkat bagamat nakikita ang inyong kasipagan, ay naroon din ang maaaring maganap na bumitaw ang aking mga minamahal na mag-aral sa tunay na puno ng ubas, sapagkat ang kapanahonang ito ay magbibigay ng maraming bagay na kung saan ang mahigpit na pagkakakapit ay luluwag, at nawa sa pagluwag na iyan ng inyong pagkakapit, aking mga minamahal na mga kapatid, ay lagi nang bumalik sa inyong alaala kung sino nga ba ang inyong tunay na pag-ibig na inyong pinaniniwalaan, na nagbibigay sa inyo ng pag-asa. Kung kaya nga, aking mga minamahal na mga kapatid, kung paanong ang isang Hesukristo sa kanyang kalagayan ay naroon ang katatagan ng pananampalataya sa kanyang Ama, nawa ganun din kayo, aking mga minamahal na mga kapatid, sapagkat marami pang bagay, kaganapan, ang tunay na darating sa sandaigdigang ito, at doon nga mahuhubog ang isang tunay na mag-aral sa kanyang kalagayan, kung paanong ang maraming ibinababa ng kaitaasan sa tuwing sasapit ang ganitong sandali ay hindi nga masasayang, sapagkat ito ang magiging tungtungan ng lahat at bawat isa sa kanyang patuloy at patuloy na pakikitalad sa kapatagang lupang ito. Nawa ang kasiglahan na mayroon ang lahat at bawat isa ay magpatuloy at magpatuloy, at lagi na'y matanaw ng kaitaasan, at nawa ang bawat kasuotan na ipinagkakalob sa inyo ng kaitaasan, kung dumating ang panahon na ito ay marumihan at magkaroon ng butas, nawa muling palitan ng kaitaasan, upang sa gayon makapagpatuloy pa ang aking mga minamahal na mga kapatid, at hindi manatili ang kasuotan na naroon sa karumihan, upang sa gayon dumating nga ang kapanahunan na ang kalinisan ng lahat at bawat isa at maging karapat-dapat sa tahanan ng Panginoong Diyos ay maganap sa aking mga minamahal na mga kapatid, at hindi kayo matulad sa naroon sa kalagayan na kung saan ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay na ipinagkaloob ay tunay nga na mas hinihigitan ng tao. Kung kaya nga naroon ang maraming kaganapan
na nagbibigay ng kalungkutan at hinagpis sa tao. Naway, mapatid ang mga bagay na yan, aking mga minamahal na mga kapatid, at kayo ay manatili sa mga luklukan na yan na naroon ang pag-asa at lagi na'y pagsisikap na hinahangad ng inyong mga espiritu. At lagi na'y aking ipaalala, humayo kayo kung saan sa likuran ng isang Hesukristo ay doon kayo laging sumunod. Hanggang dito ako. At muli, ang pag-ibig, ang liwanag, at ang kapayapaan ang aking iniiwan sa lahat at bawat isa, ngayon at magpakailanman. Paalam, ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Apostol Juan. Paalam.